Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang pag-usapan ngayon, no? Ito po ay mga trabaho, opportunity dito nga sa Canada. Sa mga baguhan lang sa aking YouTube channel, ito po ang ating mga pinag-usapan dito. Ito nga ang mga opportunity sa Canada. So again, sana po ay mapanood ninyo buo upang kayo nga ay magkaroon ng mga ideya kung kayo ba ay maging qualified dito o pwede ba kayo dito mag-apply, no? And again, dito importante na talagang ayusin ang inyong mga requirements, ayusin inyong mga resume, no? May mga nagtatanong kung paano magawa ng resume. Meron po akong Noitives vlog doon sa aking Facebook page, no? Subukan nyo, puntahan, andun po nakapin yung aking sample ng resume. Baka naman ay makatulong yun sa inyo. Subalit sabi kasi inyo guys na talagang dito sa paghanap ng trabaho opportunity, maayos ang inyong application, maayos ang inyong mga resume at mag-apply kayo ayon sa inyong experience. Napakarami po tayong mga opportunity dito sa Canada. Subalit, paano ba matanggap ng mga trabaho? No? And again, ito pong ating mga pinagsasabi dito ay talaga sana po ay makatulong sa inyo kung paano kayo mag-apply ng mga trabaho dito dahil yun na nga sabi ko sa inyo na importante na mag-apply kayo ayon sa inyong work experience dahil napakalaking bagay po yan na kayo ay may mga experience, no? And again, kung kayo man ay dito sa Canada, normal lang na kayo ay ititrain, no? Normal po yan. Subalit, importante pa rin na kayo nga ay meron kayong sapat na experience upang kayo ay matanggap sa mga trabaho. And again, meron din tayong mga legit agency sa Pilipinas na pwede kayo mag-apply, no? Meron akong mga pinopost dito ng mga video. Sana po ay makatulong sa inyo yan dahil yan po ay talagang wala kayong babayaran, no? Again, ang Canada po ay walang age limit na sinasabi. Wala po ditong age discrimination. Walang height discrimination. Importante dito na kung kayo man ay matanggap sa trabaho, importante kayo ay qualify. Importante na magampanan ninyo yung inyong mga trabaho bilang isang kung ano man ang ina-apply niyo. Importante po yan na kayo ay mag-apply na meron kayong mga sapat na qualification upang ang employer nga ay talagang hindi magdalawang isip na kayo ay kontakin. Marami naman tayong mga kabayan na nag-a-apply nga dito sa Job Bank or sa Indeed na trabaho. Subalit talagang patsambahan to na importante na ayusin ang inyong mga kumbaga attractive yung inyong mga resume upang kayo nga ay pagbigyan ng pagkakataon na kayo aman lang ay ma-interview, no? Importante po 'yan. Pag na-interview ka, talagang napakalaking chance na 'yan. Okay? Subalit, sinasabi sa inyo, importante na kayo ay maghanda. Paghandaan ninyo kung inyo man mga papel ay hindi pa ganun prepare. Importante na ipaghanda ninyo yung inyong mga documents kasi dito sa pag-apply ay importante upang kayo nga ay kumbaga kung itong mga employer kung mayroon silang LMIA, yun po ay mabilis na yung pag-approve sa inyo, no? And again, may nagtanong dito na hindi na daw kailangan ng LMIA, no? Paano kayo mag-apply ng work permit kung walang LMIA, no? So hindi po pwedeng ang LMIA ay mawala na hindi na kailangan. Okay? Kasi ang LMIA, isang requirements upang makakuha ng work permit. Okay? So, patagin guys, sabi sa inyo, ito ating pag-usapan ay itong ang housekeeper, ano? Dito nga sa Alberta. So, subukan natin. And again, kung hindi man to para sa inyo, pwede kayo mag-search ng mga trabaho na para sa inyo, no? Again, ito po ay gabay lang kung saan ba tayo pupunta, ano ba ang kailangan, ano ba importante, na mayroon lang kayong mga idea na kung paano mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada. Okay? So again, halika, punta tayo sa Indeed dahil ito po ay nakapost doon. So yun guys, ito nga ang housekeeper. Sabi ko sa inyo na dito ay ito po ay natatagpuan doon sa Bragg Creek dito sa Alberta. At ito po ay siguro mga 30 minutes lang to from Calgary papunta doon sa Bragg Creek.
So again, ang kanilang job details dito, ang kanilang pay ay 18.10 to 20.50 per hour. Ang job na to ay permanent full-time, no? At again, ito po ang location ay sa Bragg Creek. So again, talagang sana ay makapag-apply kayo dito. At ito po ang kanilang job description. Ito po ay permanent English 30-40 hours per week. Ang kanilang education, other trade certificate or diploma. And again, ang experience dito ay mga 2 years or less than 3 years work experience. At ang work site environment is non-smoking. And then, ang work setting dito is work in employer, client home, or rural area, private residence. Talagang mobile siguro to. So, ito yung sinasabi sa inyo na kung kayo man ay mag-apply ng housekeeping, cleaner, housekeeper, mga room attendant, importante itong task na to, no? Kung kaya niyong kopyahin tong task na to at ilagay sa inyong resume, napakaganda ng inyong resume. Dahil ito po, ang task na to ay common na hinahanap ni employer na mga trabaho. Okay? And again, kung kayo man ay may mga experience naman sa mga cleaning or mga housekeeping or mga housekeeper, ito po ay common. Okay? So ito po ay ginagawa. So kung kayo man ay nagsusweep, nagmamap, nagwash and polish the floor, ito po ay importante at talagang ito ay ginagawa bilang isang housekeeper, no? So, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Kayo ay nagda-dust furniture, vacuum carpeting, area rug, and then itong mga upholstery furnitures, make beds and change sheet, distribute clean towels and toiletries, stock linen closet, handle and report lost and found items, pick up debris and empty trash containers, assist client with bathing and other aspect of personal hygiene, launder clothing and household linen, mid clothing and linen, perform light housekeeping and cleaning duties, shop for food and household supplies, wash windows, walls, and ceiling. So again, itong task and responsibilities na to, sabi ko sa inyo, kung kayo man ay may mga sapat na experience dito, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Okay? So, importante po yan. And again, ito po ang mga certificate, license, membership, and other courses. Importante, meron kayong mga certificate, no? Importante po yan. Kung ano man ang mga certificate nyo, NC2 o ano man, ay ilagay nyo sa inyong resume din. Okay? Travel expenses not paid by employer. Okay lang yan. And again, ang work condition and physical capabilities, ability to work independently, repetitive tasks, handling heavy loads, physical demanding, attention to details, bending, crouching, kneeling, combination of sitting, standing, and walking. So again, sabi ko sa inyo, importante po na kayo ay magkaroon ng mga ideya dito at subukan nyo lang, no? Puntahan nyo sa Indeed and again, mag-sign in kayo dyan upang kayo ay makapag-apply now. Okay? So napakalaking bagay po yan na kayo nga ay mag-sign in kung kayo man ay mag-apply dito nga sa Indeed. At dito sa Indeed, i-PDF ninyo yung inyong resume upang ma-download ninyo and then mag-apply. Okay? By the time na mayroon kayong makitang trabaho na kayo ay qualify, then subukan nyo, apply now. And then send, apply now. Send, apply now. Pero magbasa muna kayo bago kayo mag-apply ng mga trabaho opportunity dito nga sa Indeed. Same thing din doon sa job bank. Sa job bank naman, pwede ka mag-sign in, tapos show me how to apply, pindutin nyo po yun, then kopyahin nyo yung email, and then i-email nyo na lang, and then i-attach yung inyong resume. Ganun lang siya, no? Ganun lang. Kaya nga sinasabi sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante na ayusin. Sinasabi sa inyo pa ulit-ulit na ayusin ang inyong mga resume, ayusin inyong mga qualification. Dahil paano kayo matanggap ng mga trabaho dito kung ang inyong mga qualification ay hindi maayos ang kasulat ng inyong mga resume, no? Ito po yung napakalaking advantage ninyo kung ang inyong mga qualification, ang inyong pagsusulat sa inyong resume ay talagang detalyado, no? Importante detalyado upang kayo ay makuha ni employer, upang kayo ay mapansin ni employer. Importante sa atin na pag nag-apply tayo dito, mapansin yung ating mga resume. Kasi pag napansin tayo, napakalaking chance na yan. 50-50 tayo. Pag na-interview ka, 75%.
Okay? So, but again, paano tayo mapansin? Kaya nga siya sabi sa inyo na dito sa pag-apply, importante, take your time. Take your time. Take your time. Hindi po madalian. Take your time. Paano magawa ng resume? Ano bang mga detalye sa inyong mga ginagawa? Sulat nyo. Sa mga caregiver, anong ginagawa nyo? Sulat nyo. Sa mga welder, anong ginagawa nyo? May mga certificate, sulat nyo. Sa mga truck driver, sulat nyo. Ano bang mga ginagawa nyo bilang isang truck driver? No? Sa mga nurses, isulat nyo. Ano bang mga ginagawa nyo? Kaya nga, importante na ang inyong resume, kasi kahit gaano pa, ilang years pa kayo, may work experience doon sa ibang bansa, subalit hindi nyo naman sinusulat sa inyong resume, walang silbi yung inyong experience na 10 years, 15 years, 20 years, kung anong ilang years yan. Kasi hindi nyo naman sinusulat eh. Di ba? So kung sinusulat ninyo sa inyong resume na hindi, sabi ko sa inyo, hindi kayo panghuhulaan ni employer or ni agency na, ay, si Juan de la Cruz nag-apply bilang isang housekeeper. Oh. Okay, sa hotel siya nagtatrabaho. Anong ginagawa mo sa hotel? Isulat mo lahat. Di ba? Sulat mo lahat. Kasi dahil diyan sa pagsusulat ninyo, napakalaking bagay na kayo ay maging or kayo ay matawagan. Same thing din dun sa nag-a-apply sa iPumps, Express Dynamic, Charteris Prime, Magsaysay Global. Ang daming agency na pwede ninyong applyan. Subalit siya sabi sa inyo lagi na magsulat muna o magbasa kayo, and then kung sa tingin ninyo kayo ay may qualification dyan, mag-apply kayo. Tingnan nyo anong mga task na hinahanap nila. And then pagkatapos yan, kopyahin nyo, and then mag-submit kayo ng resume. Ganon kasimple. Huwag nyo gawing komplikado. Alam ko maraming interesado pumunta sa Canada. Subalit, wala talaga eh. Ang inyong resume talaga kulilat eh. Kaya nga, dito po ako para at least mag-guidean ko kayo. Subalit guys, again, sana po ay may manapulot na naman kayo dito sa ating vlog ngayon. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. At again, pwede nyo i-share ito ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak po sa Canada. At sana po ay i-post nyo sa inyong mga social media yung ating mga videos dito upang magkaroon man lang ng mga idea na makatulong din tayo sa kapwa na sana ay makarating din sila dito na nagbalak din sila na kagaya din sa iyo. Subalit guys, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.